seated. Amen. Again, welcome to our face-to-face midweek service. And the Lord will be glorified if we continue to be committed into His words, into His works, into His church, mga kapatid. At ang kagalakan ng Panginoon na tayo ay Kanyang paglingkuran sa pamamagitan ng Kanyang salita, mga kapatid. And we are here for the very one common goal, and that is to receive the Word of God and help us grow in our spiritual life. And because without the Word of God, we're all dead into sin. Lahat tayo ay patay sa kasalanan. And because of the Word of God, God quickened us. Binuhay tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Tonight, I'll be teaching about the two privileges. This is about our privilege in the Lord. But the main context of this will be coming from the Old Testament in the time of Noah. So as you can see, last week sa midweek service natin, I started this Old Testament teachings from the time of Adam and time of Cain and Abel, and now we're down to the time of Noah. So gusto kong gawin ito for you to have also the chronological based on the biblical references, happenings in the Bible, mga kapatid. Okay? So let's close our eyes and let's bow our heads. Lord Jesus, without you, Jesus, we cannot understand things because Ikaw, Panginoon, ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan, kaalaman. At higit sa lahat, Panginoon, sa gabing ito, bigyan mo kami, Panginoon, ng malawak na interes, Panginoon, sa iyong salita. And as we listen, Lord, our hearts, hallelujah, we pray to be filled with your wonders and with your amazing love towards us, Lord. Thank you, Jesus, for the salvation that you gave to us. And I pray that this truth, Lord, the words that will be coming out from your mouth will serve, Lord, as life into all of us tonight, Jesus. Give us understanding, Lord, and I pray for your Spirit to move, hallelujah, and talk to us, Lord, hallelujah, through your servant. Thank you, Jesus, Lord, for your goodness and mercy into the lives of many. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Come on, clap your hands to the Lord. Amen. Okay, so there are true privileges in the Bible recorded when I read the life of Noah, mga kapatid, the history. And the word privilege, just for your information, the word privilege means a special right. Isang espesyal na karapatan na ibinibigay sa atin. Privilege is a special right, or this is an advantage that is only available for the few or a group of people. So meaning to say, privilege is not given to everyone. Hindi binibigay ito sa lahat. Ang privilege ay binibigay sa mga iilan at o sa iilang grupo ng tao. And the good news is, kasama tayo doon sa binigyan ng Diyos ng privilege. That's the reason why we are serving Him, because of the privilege that we receive. And when we pray, God listen. Meaning to say, well, we are favored by God. We are privileged because when we pray, God listens. And the Bible also declared that there are prayers that God is not being listened, o hindi siya nakikinig, mga kapatid. He's not interested to the prayers of the wicked. But in the prayers of the elect, the prayers of the righteous people, availeth much, sabi ng Biblia. Malaki daw ang nagagawa ng maningas na pananalangin. So meaning to say, when we pray, God listens because our prayers is promoting faith towards the word of the Lord. Then, may mga privileges tayo na tinanggap ngayon
na recorded in the Bible in the time of Noah. The first privilege, dalawa lang naman po ito mga kapatid. The first is the privilege of hearing the words of God. That's the first privilege of man. Of which, kung hindi ka makikinig, you are not belong to this few people that receive the privilege. Nung si Noah, mga kapatid, ay nag-preach habang siya ay nagbibuild ng ark. Inutusan siya ng Panginoon na nag-build ng ark, mga kapatid. He tried to communicate the plan of God sa tao. Sinasabi niya sa tao, pinipreach siya sa tao, that God will judge the world, the earth, through the waters. But people are laughing. No one believes him. But he tried his best, mga kapatid, to communicate the plan of God. And also, he tried his best telling the people that the judgment of God will come and flood will come. But Noah is not that kind of person na interesado ang tao na makinig. But there is the privilege of preaching the Word of God. Nandun sa panahon na yun, yung privilege, na ang salita ng Diyos ay pinararating niya sa pandinig ng tao sa pamamagitan ni Noah. Ganon din ang parehas na pribilehiyo na meron tayo ngayong gabi. Na ang salita ng Panginoon ay pinihahatid ng Diyos sa ating mga pandinig sa pamamagitan ng pastor, sa pamamagitan ng tagapagturo. But people are stubborn, just like in the time of Noah. Ang panahon na yon, ang mga tao ay matigas ang ulo. At walang pinagkaiba sa panahon natin, mga kapatid, na ang mga tao din ay matitigas din ang ulo at ayaw makinig sa warning ng Diyos. Ayaw makinig sa Word of God. Ayaw makinig sa plano ng Diyos. And they are busy building up their own lives. Busy sa paggawa ng gusto nilang gawin at kamunduhan na kanilang gustong lakaran habang sila'y nabubuhay. And many of them, alam natin ang history, many of them died. Marami sa kanila ay namatay. And almost all of them died. And the Bible says that there is only 8 people lived during the time of Noah. Kung may nakinig sana, di sana siyam na yon. At kung may isang pamilyang nakinig, hindi sana dapat na idagdag yun. Na idagdag sana yun sa 8 tao na naligtas sa panahon ni Noah. That's why I'm telling you this, because the Bible says that in that the coming of the Lord is just like the days of Noah. Ang pagbabalik daw ng Panginoon ay katulad ng panahon ni Noe, na kung saan ang pangangaral ng salita ng Panginoon ay ibinibigay, pero ang tao ay hindi nakikinig. That's why we are so privileged, because we are here in the church tonight. We are listening to the words of God. Ayaw natin na hindi tayo masama sa arka. Ayaw natin na hindi tayo maligtas, mga kapatid. That's why we are here. It's not because sinabi nung nakaraang Sunday na, let's go to the church, face-to-face na tayo. No, hindi yun eh. Pero kung alam ninyo, sa kaloob-looban natin, ayaw nating maiwan tayo pag bumalik ang Panginoon. That's why, in the time of Noah, people are stubborn and have no faith in the warnings of the Lord. Sa panahon natin, ganun din. At marami mga kapatid sa panahon natin ngayon na hindi talaga nakikinig sa Word of God. Iba kasi ang narinig sa nakikinig. No? So maraming nakarinig ng Word of God pero hindi sumusunod. Meaning to say, they don't really listen to the Word of God. They just hear the Word but they don't listen. Because listening involves reaction, involves your action towards what you hear, mga kapatid. Is there a chance for the dead to repent of their sins and be saved? Dahil marami nga pong namatay nung panahon ni Noah. 8 lang ang naligtas. Millions of people died. And they suffered the consequence of their disbelief. Napunta sila doon sa kamatayan. Napunta sila doon sa Hades, mga kapatid. No, ang tanong is there a chance for the dead to repent of their sins and be saved? May chance pa ba na yung mga namatay ay magsisi ng kanilang kasalanan and then sila'y maligtas? There is a word, it seems confusing in the Bible. If you read the book of 1 Peter chapter 3, verse 18 to 20, it's very confusing, but I want you to understand this. Listen carefully.
Sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 18, for Christ also hath once suffered for sins. The just for the unjust. Sa yung just, si Jesus Christ yung just, and we are the unjust. The just for the unjust. That He might bring us to God. So, Jesus Christ died that He can bring us to God. Being put to death in the flesh. Namatay siya sa flesh, but quickened by the Spirit. Binuhay siya ng Espiritu. Now, listen to the next verse. By which also He went. Jesus Christ went and preached unto the spirits in prison. Nagpunta siya doon sa mga patay, sa mga spirits in prison. And verse number 20 says, which sometime were disobedient, sila yung mga hindi sumunod, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, 8 souls, were saved by water. So it seems confusing na si Kristo ay nag-preach sa mga patay, sa mga spirits in prison. But my question is there a chance for them to be repented of their sins and be saved? Yung scripture na binasa natin, mga kapatid, hindi naman niya ini-interpret na ang mga patay ay mayroon chance para sila ay maligtas. No, mga kapatid. Kapag ang tao namatay na, there is no chance for the dead person to repent of their sins and be saved. That is a clear, crystal clear in the Bible na pagpatay na ang tao, the next thing is judgment. After death, death is once appointed, man wants to die, and then the next is judgment. Walang sinabi, the next is repentance, or maybe you can be saved. Wala. Pag namatay ang tao, punta sa kanyang destinasyon. There's no chance for the person. But rather, this scripture interpret that while Noah, habang si Noah daw, ay nagtatayo ng arka, ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos, because this was referring to sa New Testament, di ba? Kinikwento dyan sa 1 Peter chapter 3, yung ginawa ni Kristo, na yung Espiritu doon ni Kristo, the Spirit of Christ, preached through Noah to the unbelievers of his day. Ibig sabihin, in the foreknowledge of God, kasi sa Panginoon, kasi wala naman pong nakaraan at walang hinaharap. Sa Panginoon ay ever-present. He is God. Ang isang araw nga sa Kanya, 1,000 taon sa atin eh. So kung mabuhay ka ng 100 taon, ano yon? Sa Panginoon, present lang din yun, na parang saglit ka lang nabuhay sa harapan niya. That's the reality of the Word of God. Now, let me tell you this truth, mga kapatid, na yung, pag in-interpret natin yan, meaning to say that Jesus Christ's Spirit was preaching with Noah. Sabihin, ang Panginoon, yung Espiritu, isa na naman ang Espiritu eh. Ang Espiritu, ang Diyos, ay nakikipag-usap kay Noah sa panahon na tinatayo niya yung arka at yun yung pinapangaral niya sa mga tao. So, medium lang, kasangkapan lang si Noah ng mensahe ng Diyos. Just like me now. I am preaching. You can hear me. You can see me. But the words that I am delivering to you is not my words. So meaning to say, informally, God is talking to you through me. Ganon din yung nangyari din sa panahon ni Noah, mga kapatid. Christ is the one preaching to them. To the unbelievers, because these people are very stubborn people. At plainly, kasi kung sasabihin natin that this statement is giving the dead the chance to repent of their sins and be saved, why the verse number 8 says, verse 20 says that there's only 8 people that saved? Meaning to say, hindi talaga yon salvation ng mga patay, kundi may 8 lang na naligtas mula doon sa flood, mula doon sa tubig. 8 lang. So, meaning to say, pag sinabi natin, pag pinaniwalaan natin na ang mga patay na yan, sa panahon na yan, ay na-save pa sila, nagrepent pa, na-save pa sila, it goes also in our time.
Sa panahon din natin ngayon, gano'n ang mangyayari. Eh di mawawalan ng saysay ang krus ng Panginoon. Mawawalan saysay yung paghihirap ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kasi lumalabas pala, kahit pala mamatay ka, huwag ka muna magkaroon ng faith ngayon, huwag ka na muna magseryoso sa paglilingkod sa Panginoon ngayon. Pag namatay ka, mayroon ka pa palang chance na magsisi ng kasalanan mo at mapunta ka sa langit. Yan ang doktrina ng Katoliko. That's why during All Souls Day and All Saints Day, ipinapanalangin yung mga patay, binabanggit sa sermon. At pag maraming nananalangin sa iyo, maaaring mapunta ka sa langit. Hindi po ganoon. Wala pong purgatorio na sinabi ang Biblia, mga kapatid. Langit at impyerno lang. Abraham's bosom, what is that? That's heaven. Ano naman yung pinuntahan ng mayaman sa Biblia, sa New Testament, sa paliwanag doon? It's a hell. It's also hell. It's a different, but that is in the hell. Nasa impyerno pa rin siya. There's no purgatory. Amen po ba, mga kapatid? Kaya, it's for us, for the living, habang buhay pa tayo, meron tayong pagkakataon to listen. We have the privilege that the Word of God is being preached to us and we respond to the Word. Yun ang maganda eh. Yung patay, kahit anong pangaral mo yan, kahit banggitin mo yung araw-araw, gabi-gabi, ang pangalan niyan, hindi na magbabago ang kanyang destinasyon. Kung yan ay namatay ng makasalanan, hindi na magbabago ang destinasyon niyan kahit na araw-arawing pambanggitin ang pangalan niyan sa iyong panalangin. Anong privilege ng buhay? Tayo. Kapag nakakapakinig ng Word of God, pag pinagpipray mo ang buhay, may pagkakataon pa yung buhay na mabago ang buhay niya, maligtas siya, ma-receive niya yung pangako ng Panginoon kung siya'y maniniwala, sasampalataya sa salita ng Panginoon. We have the privilege of hearing the words of God. Kaya napakaganda ng ating buhay, mga kapatid, kung tutuusin. Napakaswerte natin. Then why there is preaching to the dead in the words of 1 Peter chapter 4 verse 6? Bakit parang lumalabas na mayroong preaching sa mga patay? For this cause was the gospel preached also to them that are dead. Preach also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. Pastor, ang liwanag, Gospel being preached to them that are dead. Sino yan? Yung mga physical na patay po ba yan? Hindi po. Because dead in that verse refers to those who were dead in trespasses and in their sins. Yung mga patay na sinabi dyan, patay sa kasalanan o mga kalikuan. May paraan lang para ang tao mamatay sa kanyang kasalanan o kalikuan. Isa lang. Pagsisisi. Pag ang tao gustong mamatay sa kanyang kasalanan, sa kanyang kalikuan na nagawa o minana niya, isa lang ang paraan, pagsisisi. Kaya nga ang goal ni Jesus Christ when He came is to preach repentance. Isa yun sa goal ng Panginoon. Na ang tao ma-realize niya yung kanyang kasalanan, mag-repent siya ng kanyang sins. Yun lang ang paraan para siya ay mamatay sa kanyang kasalanan. Yan yung sinasabi diyan, for this cause was the gospel, the word of God, preached also to them that are dead. Ipinangaral sa mga namatay namatay sa kanilang mga kasalanan at kalikuan, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. Kaya, napakaswerte natin, mga kapatid. Hello? Na tayo po ay nagsisi ng ating kasalanan. At pastor, one time lang ba yan? Bakit? One time ka lang ba nagkasala? Hindi po. Araw-araw tayo nagkakasala. So araw-araw tayo magre-repent, pastor? Yes. Hindi po pwedeng may 100 kang kasalanan na ihingi mo na ng tawad yung 99, patawarin ka na ng Diyos sa isa kasi isa lang naman yan ano ba naman si Lord? Hindi mo makaintindi. Si Lord pa ngayon hindi makaintindi. Without spot and blemish, ang sabi niya, hindi ka makakapasok sa langit.
So all of them, Pastor, yes, all of them, the 100 of them, must be repented of their sins. Dapat ihingi natin ang tawad. Pag tayo humihingi ng tawad sa Panginoon, alisin natin yung pagkakataon na uulitin pa natin. Yung para bang, Lord, sorry ha, alam mo naman, mahinang nilalang lang ako. Tapos, wala na. Kinabukasan, Lord, tao lang nagkakasala, mahina talaga, Lord hindi ka magiging Diyos. Hindi ka magiging Diyos. Kaya ang paraan na sinabi ng Panginoon is just to repent of our sins and we can be forgiven and God can cleanse us and forgive us from all unrighteousness. Everybody say amen. So bakit nire-record naman, but why there are dead responding to the preaching? Akala ko ba hindi pinapangaral sa mga patay ang gospel? Bakit, Pastor? Sa John chapter 5 verse 25, lumalabas na may mga patay na tumutugon sa preaching. Kapuro kamatayan ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. John 5:25 says, Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, ngayon na yun, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. Ano kaya yun? Yung mga patay daw, darating ang panahon na maririnig nila ang voice of God, and then they shall live. Sila'y mabubuhay. Sinabi din yan sa John 11:25-26. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Patay ka na, pero mabubuhay ka. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Naniniwala ka ba dito? Tanong ng Panginoon yun. To explain this, mga kapatid, yung mga taong nag-disobey sa Word of God, yung mga taong hindi sumusunod sa salita ng Diyos, at nabubuhay sa karangyaan at kalayawan ng kasalanan, ang tingin ng Diyos sa kanila ay patay. Kapag ang tao hindi sumusunod sa Word of God, hindi nakikinig ng Word of God, hindi sumusunod sa Word of God, at nabubuhay sa pleasure ng kasalanan, ang tingin ng Diyos sa kanila ay patay. Amen? That is recorded in 1 Timothy chapter 5 verse 6. But she that liveth in pleasure is dead, while she liveth. Ang siyang nabubuhay sa pleasure ng kasalanan, ibig niya sabihin, ay patay na. Kahit siya'y buhay pa. So, tinan nyo, it's recorded in the Bible na kapag ang tao ay hindi nakikinig ng Word of God, hindi sumusunod sa Word of God, at nabubuhay sa kasalanan, siya ay patay na sa paningin ng Panginoon. We are all spiritually dead. Kaya nga, alam nyo, kaya sabi nga, kaya nga privilege Alam niyo kung bakit privilege? Dahil tayo ngayon dito, mga kapatid, buhay tayo sa laman at buhay din tayo sa spiritual. Because we believe in the Word of God. We listen to the Word of God. We have faith in the Word of God. So buhay tayo sa paningin ng Panginoon. Kaya pag nagpipray ka, pinakikinggan ka. Kasi buhay ka Everybody say amen. That's why the pleasure of God, di ba sabi ng Hebrews chapter 11, mga kapatid, without faith, you cannot please God. 11:6, di ba? 11:6, you cannot please God without faith. Paano naman, pag walang faith, pastor, patay yun. Kasi pag may faith ka, nakikinig ka, sumusunod ka, napupuspos ka ng Espiritu Santo. Kasi may faith ka Yung Holy Spirit, binigay ng Panginoon yun sa may faith. Hindi ibibigay ng Panginoon ang pagkapuspos ng Espiritu Santo sa walang pananampalataya. At dahil may pananampalataya ka, napiplease mo siya.
But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is. Dapat maniwala ka muna na Diyos. Maniwala ka sa Kanyang salita. Maniwala ka sa Kanyang pangangaral. Maniwala ka sa Kanyang mga pangako. And that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So meaning to say, hindi mo matutuwa ang Panginoon kapag hindi ka nakikinig ng Kanyang salita. At kung hindi ka nakikinig ng Kanyang salita, wala kang pananampalataya, you are dead in the sight of God. Anong privilege natin, Pastor? We are alive. Because we believe, we have faith. Hindi ba kayo masaya dyan, mga kapatid? Nabuhay tayo sa paningin ng Panginoon. Well, ang patay, kahit gusto niyang magpasiklab sa Panginoon, hindi siya pinapansin, ba't patay siya eh. Pero ang buhay, pag nagpe-pray ka, nagpe-praise ka, nagwo-worship ka, pinakikinggan ka niya. It's because you are alive in His sight. Everybody say amen. Eh, Pastor, talagang wala siyang pakialam. Well, that's the Word of God. That's the Isaiah chapter 59 declares. Diba? Hindi maigsi ang kamay ng Panginoon para hindi abot sa atin ang Kanyang blessing. But because of our sin, He hide His face. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save. Neither His ears heavy that it cannot hear. Verse number 2. But your iniquities, our sins, our wickedness, our lack of faith, our disbelief have separated between us and our God. Pinaghiwalay tayo. And your sins have hid His face. Yung kasalanan natin ang nagtatago dahilan kung bakit ang Kanyang muka ay hindi niya maitingin sa atin. Kaya kahit anong gawin mong worship dyan, hindi siya nagre-response. Worship pala. Kahit anong gawin mo dyan, hindi siya nagre-response. Because you are dead in His sight. But once you learn to worship, meaning to say, you have faith, kaya ka nag-worship eh. Once you start to believe in the words of God, once you start to listen to the Word of God, unti-unting nabubuhay ka sa paningin ng Panginoon. And your prayers are being heard by God. Lalo pag nagsisisi tayo ng ating kasalanan, mga kapatid, ang mukha ng Panginoon ay bumabalik sa atin. Unti-unting lumiliwanag tayo sa Kanyang paningin. Because our iniquities has separated us between you and God, us and God. Kaya pag nagsisi ng kasalanan, tayo ay nabubuhay sa Kanyang paningin. Kaya ang hindi nagsisisi ng Kanyang kasalanan, patay sa mata ng Diyos. Everybody say amen. Anong privilege natin? Again, we are alive in the sight of God. Can we clap our hands to Jesus? Thank you, Lord. That's why the gospel is to be preached to the imprisoned on earth. Kapag tayo ay nasa kasalanan, kapag tayo ay nabubuhay sa pleasure ng kasalanan, lumalabas na tayo ay gapos dito sa mundo. Habang ikaw ay lumalakad sa mundo, gapos ka ng kasalanan. At dahil gapos ka at may kasalanan ka nakakover sa iyo, that's the reason why you are dead in the sight of God. Kaya yung Word of God, pinipreach, pinapangaral, sinishare. Kasi pag ang Word of God pumasok sa pandinig ng tao, at nag-umpisa siyang maniwala, ako ay ibig sabihin, nag-umpisa siyang maniwala at tumugon sa kanyang pinaniwalaang salita, nakakawala siya sa kulungan na yon. Nakakawala siya sa kamatayan na yon na nakabalot sa kanya. Kaya ang salita ng Diyos ay kinakailangang ipangaral. That's why bring visitors. Bring them in the church to listen to the Word. O kayo mismo. Huwag kayong pumayag na hindi kayo mag-share. Pastor, hindi ako marunong eh. Ano bang naiintindihan mo? Anong naiintindihan mo sa simbahan? Anong naiintindihan mo sa Word of God? Hindi mo kinakailangan mag-masteral, hindi mo kinakailangan mag-Bible school. Hindi mo kinakailangan magpakadalo bahasa sa Biblia. Kung ano yung naiintindihan mo, bakit ka nakalaya sa kasalanan at nabuhay ka sa paningin ng Panginoon, yun yung i-share mo. Ganun lang kasimple yun. Hindi mo kinakailangan ng master's degree dito. Hindi mo kinakailangan na lumalim ka sa Word of God. All you need to do is to tell them that Jesus set you free.
And Jesus make you alive again in the sight of God and gave you His promise, the promise of eternal life. Simple as that, mga kapatid. Hindi mahirap yun. Kaya bring visitors. Bring them in the church. Gastusan mo, pamasahihan mo. Kaibiganin mo para lang makarating sa church. Kasi gusto mo rin siyang mabuhay sa paningin ng Panginoon. Kung talaga may malasakit tayo sa mga kaibigan natin, kung talagang kaibigan ng turing mo dyan, barkada mukha mo yan, sanggang dikit mukha mo yan, o bakit hindi mo i-share sa kanya ang pinakamagandang pagpapalang na receive mo? Ba't hindi mo kayang ibigay sa kanya? Eh kung ano-anong binibigay, humihingi ng panigarilyo, binibigyan mo pa. Eh kaibigan ko, pastor, yun lang ang masama dun eh. Ang ibinibigay mo, hindi ikabubuhay niya. Dalawa yon. Physically, ikaw mamatay niya. Spiritually, ikaw mamatay niya. Pero ibigay mo sa kanya, mga kapatid, yung ikabubuhay niyang eternal. Oh, sabihin mo, kung bibigyan kita dyan ng panigarilyo mo, para kung sinabing wala akong pakialam sa iyo, mamatay ka man physically o spiritually, wala akong pakialam sa iyo. Meron akong ibibigay sa iyo na hindi lamang pang physical ang result, kundi pang eternal. O, sama mo sa simbahan, makinig ka ng Word of God. Sama mo siya. Alam niyo mga kapatid, there are a lot of ways of preaching the Word of God. But it's up to us whether we really receive and understand the Word. Ito habang pinag-aaralan ko, sabi ko, napakalaki ng privilege namin. Kayo mga kapatid na nandito ngayon, who bring you in the church? Who prayed for you? Who teach you? Sorry ayaw kong sabihin to, pero hayaan nyo nang banggitin ko. Utang na loob natin sa kanila yon. Kaya ka nandito sa church ngayon. Kaya ka nakakapakinig ng word of life, salita ng buhay. Kaya ka buhay ngayon sa paningin ng Panginoon at ang worship mo, prayer mo, pinakikinggan ng Panginoon. Because somebody in your life brings you in the church. Totoo yun, mga kapatid. In whatever form, whether you are being encouraged, dinala ka ba talaga physically, o inutusan ka magpunta sa church, o sineran ka, whoever and whatever it is your privilege to the Lord. May pinadala siyang tao para sa iyo at para sa akin. Kaya nandito tayo ngayon, nag-e-enjoy tayo sa biyaya ng Panginoon, sa pag-ibig ng Diyos. Wow, mga kapatid! What a great privilege we have, mga kapatid. Everybody say amen. Kaya dapat ipangaral ito. Hindi sa mga patay. Sa mga buhay natin ipangaral ito. Tingnan niyo sa Isaiah chapter 61 verse 1. Nung si Jesus Christ, binasa niya ito, mga kapatid. Ito yung binasa ni Jesus Christ doon sa synagogue. Nag-preach siya doon, mga kapatid. Sabi niya, the Spirit of the Lord God is upon me. Sabi niya, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives. Yung mga nakulong, mga nagagapos, pakawalan. And the opening of the prison to them that are bound. Nung binasa ni Jesus Christ sa Luke chapter 4, verse 17 to 21, naglakihan yung mga mata ng ng mga tao doon. Kasi alam nyo kung bakit. Sabi kasi sa verse number 20, if hindi ako nagkakamali, Luke chapter 4, verse 17, 20. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all of them that were in synagogue were fastened on him. Verse 21. And he began to say unto them, this day, ngayong araw na ito, this scripture is fulfilled in your ears. Kung nakukuha ninyo, ibig sabihin yung prophecy ni Prophet Isaiah, nung binasa niya yon ni Jesus Christ, sinabi niya, ito na ngayon ang katuparan ng sinabi ni Prophet Isaiah,
na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin at ipinangangaral ko na kayo ay pakawalan sa lahat ng uri ng gapos ng kasalanan. Kaya itong araw na ito ngayon, ang salitang yan ay narinig nyo na fulfill na yung promise. Anong ibig sabihin nun? Si Jesus Christ, nagpipreach siya sa buhay. Hindi nagpunta sa sementeryo at kinurusan yung mga mga kabaong doon, mga nitso. Hindi yon. Hindi pinagpipray ang patay. Uulitin ko po, huwag niyo pong ipag-pray ang patay. Never in the Bible that teaches us that dead should be prayed for. No. Kahit bayaran niyo pa ako, Pastor, pakibanggit naman yung lolo ko sa preaching mo na sana siya ay magkaroon ng kapayapaan. Oo, kahit bayaran niyo pa ako, hindi ko babanggitin yan. Saan niyo ba nakita ako mga kapatid na nag-funeral service na yung kabaong pinapanalangin ko yung patay? Hindi babangon yun kahit na ipanalangin ko yun. Yung buhay na pinapangaralan ko during funeral service, yun ang ipinagpipray. Yung naiwan, yung mga anak, mga pamilya, pinalalapit ko. Katabi mismo ng bangkay, o diyan kayo, tumayo kayo, papanalangin ko kayo. Pero never yung patay. Kasi ang pangangaral ng salita ng Diyos ay para sa mga buhay. Everybody say amen. Kaya huwag na nating hintayin na tayo ay either patay na physically or patay spiritually, mga kapatid. Huwag nating hintayin yon. We don't need to be dead spiritually. Ang sarap ng buhay, mga kapatid, sa piling ng Panginoon. If we just believe in the Word of God, if we will just believe in the promises of Jesus, i-internalize nyo, i-describe nyo sa isip nyo yung mga pangako niya. Mga kapatid, wala ka nang hahanapin pang iba. Sinabi niya lang na tears will be wiped away, you will be walking in the streets of gold. Hallelujah. Saka nakakita sa mundo dito na may kalsadang ginto. Hanggang ngipin lang, di ba? Walang toothbrush. Na mukhang ginto na tuloy. Joke lang. Dilaw pala yung ginto ang ngipin. Wala kasing toothpaste eh. So the privilege of hearing the words being preached that brings people to salvation, that is our privilege. Hearing the words being preached to grow us spiritually, that is a great privilege. Hearing the word being preached so that we will receive the promises of God both on earth and in heaven. Wow, that's a privilege. Sabi mo sa mga patay yan, spiritually, walang pakialam yan. Halika, Brad, mayroon ako isi-share sa iyo. Ito ay kaligtasan. Wala akong panahon dyan. Paano may interest? Patay eh. Ang patay ka at sipasipahay mo, ipiti mo ng pisyon yan, hindi yan kikibo. Totoo yan. Magdala kayo ng patay dito, mga kapatid. Subukan nyo. Wala, di ba? I'm talking about spiritually. Magdala ka ng taong patay spiritually dito. Lahat nag-worship siya, hindi. Bakit? Walang pandinig ang patay. Walang pakiramdam ang patay. Walang reaksyon ng patay. Patay nga siya eh. Pero pag nag-umpisa siyang makinig, dinala mo siya dito, spiritually dead siya, umupo siya dyan, nakinig siya, at pinaniwalaan niya yung naririnig niya. Mga kapatid, sa dalawang mata mo, ipakikita ng Diyos kung paano niya buhayin yung patay na yun spiritually, mga kapatid. Mapupuspos ng Espiritu Santo, matututo mag-worship, matututo mag-pray, matututo magbasa ng Biblia. Nabubuhay siya. Sa dalawang mata mo, ipakikita ng Panginoon yan, yung kapangyarihan niya. Kaya pag kayo nag-akay, wala namang interest yung inakay ko eh. Natural. Patay pa eh. Pero paupuin mo na ng paupuin dyan. Hanggang sa makinig siya ng Word of God at maniwala siya, mga kapatid, yun na. Yun ang pagkakataon para ang Panginoon buhayin siya. Tayong pa nga buhay, Pastor, di swerte natin. Oy, pag ikaw, wag makinig, sige. Wag kang magsimba, wag kang makinig, mamamatay ka rin. Hindi ako nagbibiro. Mamamatay ka rin. Kaya ikaw nabuhay, tayong buhay, mag-ingat tayo. Kasi pwede rin tayo mamatay spiritually. We have the privilege, but you can lose the privilege.
Pwedeng mawala sa'yo yung pribilehiyong yan. Kaya habang tayo ay mayroong pribilehiyo, i-keep natin siya. At itong masama dyan eh. Yung minsan nang nabuhay at namatay, muling namatay, ang hirap na mulit mabuhay yan. Saka nakakita ng backslider na ising-isi nakabalik. Mahirap makabalik ang backslider. Bakit ang hirap nga ba, Pastor, na makabalik ang backslider? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam. Kaya, kung ako sa inyo, it's okay na tayo natitisod-tisod na. Na tayo nang hihina-hina, na-offend tayo. Pero wag kang tatalikod. Bahala ka dyan, Pastor, di ako magsimba, tingnan natin. Wag mo akong takutin. Dahil hindi ako ang makakaranas ng parusa. Wag mo ipanakot yan sa iba. Oh, bahala sila dyan, di ako magsimba, bahala sila, tingnan natin. Eh, ano ngayon, kung hindi ka magsimba, hindi ka magpatuloy, ikaw lang ang naging cruel sa soul mo, hindi naman sa soul namin yun eh. Kaya kahit anong mangyari, mga kapatid, stay. Tiisin mo. Eh, Pastor, tabing ipokrito sa simbahan eh. Ay, hayaan mo sila magpaka-impokrito. Basta ikaw, wag kang magpaka-impokrito. Kasi, pag ikaw namatay spiritually, ay, salamat kung mayroong magmalasakit sa iyong dalhin ka ulit dito at para buhayin ka. Eh, ang problema sa mga backslider, iniimbitahan mo na ayaw pa. Mas madali pang imbitahan yung unbeliever eh. Pangakuan mo na ng bigas, pupunta yan eh. Hindi, sorry, pero yun ang usual. Pangakuan mo na, pamamasayan kita, pakakainin kita sa Jollibee after ng church service. Sige, Jollibee yan eh. Tignan mo. Di ba? Pero yung mga tao, mga kapatid, na minsan na naliwanagan at tumalikod sa Panginoon, kahit ano ipangako mo, Jollibee, KFC, lahat na ipangako mo dyan, hindi pupunta yan. Totoo yan. Bakit? Wala, patay na eh. Kaya mga kapatid, tama yun, mabuti pang yung hindi nakakilala sa Panginoon, makakilala siya, yun. Kaya sa mga backside, pero wag nating tigilan sa panalangin. Huwag natin silang tigilan sa panalangin. Kasi kung walang mananalangin sa kanila, edi lalo nang mahirap. Kaya sa mga backslider na kilala ninyo, bukod sa pinapanalangin ninyo, paminsan-minsan naman, i-text mo naman. Kausapin mo, sabihin mo, alam mo naman ang katotohanan. Bumalik ka na. Maging buhay ka na sa Panginoon. Kaya hanggang kailan mo gagawin yan? Hanggang kailan mo kakalabanin ng Panginoon? Mananalo ka ba sa Panginoon? Ganunin mo na, diretsahin mo na. Hanggang sa makarealize siya. At syempre, idalhin mo na siya. Sige na, balik ka na. Promise. KFC naman ngayon. Dati Jollibee. Kaya that is certain ha. Ang kamatayan ay totoo yan. At, mga kapatid, wala na pong chance sa mga patay. Kaya we need to repent of our sins always so we could keep life. Kaya pag ikaw ay namamatay sa kasalanan, na-maintain mo yung buhay mo sa Panginoon. So, paano mamatay sa kasalanan? Repent. So, habang nagre-repent ka, mini-maintain mo yung life mo, parang oxygen mo siya eh. Parang oxygen mo yan. Huwag kang huminga. Tingnan natin kung di ka madedo ngayon. Pero kung palagi kang humihinga, di buhay ka. Nakuha niyo ibig sabihin? So, palagi ka nagre-repent, buhay ka spiritually. Palagi kang mag-repent, di palagi kang buhay. Gano'n lang yun, mga kapatid. Huwag kang mag-repent, mamamatay ka. Kaya nga ang kamatayan sa kasalanan ay sa pagsisisi. Kaya palagi tayong magsisi para manatili tayong buhay sa Panginoon. Pag nawala ang pagsisisi, pag nawala ang Word of God, mamamatay naman tayo sa paningin ng Panginoon. Hindi natin afford yun, mga kapatid, na malose ang ating soul sa hell. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa privilege, Lord. Now, the second privilege we have is the privilege of removal of Gentile separation. Again, this is according to the story of Noah, mga kapatid. Sa book of Genesis, chapter 7, pagkatapos ng baha, mga kapatid, ng flood,
naka-receive si Noah ng instruction mula sa Panginoon. At mismong sa Genesis chapter 7, mapapansin nyo doon, may distinction ang Panginoon between the clean and unclean animals. After ng flood yan, ha? And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Next verse. Of every clean beast that shall take to thee by sevens, 7 mga malilinis na mga animals ang dadalhin mo, male and his female, and of beasts that are not clean, by 2. Pag hindi, ang malinis, 7, kumuha ka. Pag marumi, tagalawa lang. Di ba? Ayaw talaga ng Panginoon sa marumi. Kaya tinan mo, 2 lang pinakuha niya. Pero baga, ngayon, mas dumami pa rin yung marumi. Tingnan natin, sumunod, verse number 3. Of fowls of also of the air, the sevens, the male and the female, to keep seed alive upon the face of all the earth. Yan yung pinadala ng Panginoon kay Noah. Doon sa arka, mga kapatid. At natutunan din ni Noah na i-offer sa Panginoon yung mga clean animals lang. Hindi nag-o-offer si Noah ng panahon na yun ng burn offering na marumi. Puro clean animals lang yung ino-offer niya. At ang Panginoon, tandaan nyo, pag nag-o-offer ka sa Panginoon ng malinis na offering, natutuwa ang Diyos. Sa tuwa ng Panginoon, nung binasa ko ito, sabi ko, ganun pala si Lord matuwa. Pag natuwa si Lord sa offering natin, again, ang offering is not just in the form of money. Life is an offering. Time is an offering. Skills are an offering. Lahat ng binibigay natin sa Panginoon na may malinis na puso, galing sa ating kalinisan, mga kapatid, natutuwa ang Diyos. At pag ang Diyos natuwa, tinan nyo, meron siyang ginagawa, meron siyang pinapangako kapalit. Kaya you cannot outgive God eh. Magbigay ka ng isa sa Lord, magbibigay siya ng 10. Magbigay ka ng kagalakan sa Panginoon, magbibigay ang Diyos ng laksalaksang kagalakan sa iyo. Hindi mo siya pwedeng i-outgive. Tinan nyo, sabi sa chapter 8 ng Genesis, verse 20. And Noah builded an altar unto the Lord. Yan. And took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. Verse 21. And the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in His heart. Mabango sa Panginoon yung clean animals. Ibig sabihin, pag malinis yung offering mo sa Panginoon, mabangong samyo yan sa ilong ng Panginoon. Masarap na amoy yan sa pang-amoy ng Panginoon. And the Lord said in His heart, tinan nyo ha, I will not again curse the ground anymore for man's sake. Dahil lang yan sa good offering ni Noah. Wow. Imagine nyo, ang nakinabang tayo. May isang tao na nag-decide na ang kanyang offering sa Panginoon is a clean animals. At nung inoffer niya sa Panginoon, natuwa ang Panginoon, ang nag-benefit sa tuwa ng Diyos, hindi lang si Noah at ang pamilya niya, kundi pati tayo sa panahon natin. I will not again curse the ground anymore for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite anymore. Hindi ko na ulit sila sasaktan. Everything living as I have done. Talagang nangako si Lord. Okay, sige, hindi na ako mananakit. Dahil ano? Dahil may Noah na nag-offer ng magandang offering sa Panginoon. Saan niya ginawa yun? Sa altar. Kaya pinapangaral ko sa inyo yung altar, mga kapatid. Wala pang church, may altar na. Kaya sa altar, doon nagbabago, mga kapatid, yung buhay natin. Doon ang Panginoon nag-express ng kanyang love and concern, pag-ibig, kahabagan sa tao sa altar. Kaya sabi ko, anong silbi ng simbahan nang walang altar? At kung may altar ang simbahan, hindi naman ginagamit, anong silbi rin ng simbahan na may altar pero di ginagamit? Sa buhay mo, nag-church ka, nag-serve ka sa Panginoon, nagpupunta ka sa gawain ng Diyos, nagsisimba ka, pero hindi ka naman gumagamit ng altar. Ibig sabihin, hindi ka nagsisisi, hindi ka nag-o-offer sa Panginoon ng buhay mo doon. O ng kahit na anong mga burden mo, hindi mo ino-offer doon sa altar.
Ang altar ay mahalaga sa Diyos. Ano mang ilagay mo dyan, hindi tinatanggihan ng Panginoon. Ulitin ko, basahin niyo sa Old Testament. Ano mang ilagay mo sa altar, kinukonsume ng Panginoon. Pag nilagay mo sa altar yung worries mo, susunugin ng Diyos yan. Ilagay mo sa altar yung iyong kabigatan, kukunin ng Panginoon yan. Kung offering, katulad niyan, binigay ni Noah sa Panginoon yung offering niya, yung sinunog niya yung mga malilinis na hayop. Ang Panginoon, natuwa naamoy niya yung offering. Sabi niya, wow! Okay, sige. Hindi na ako muling mananakit. Hindi ko na huling ika-curse yung ground. Wow! Dahil lang sa altar, mga kapatid. Dahil sa offering natin sa Panginoon. Dahil sa paghahandog ng buhay natin. Kaya alam niyo mga kapatid, ihandog mo ang buhay mo sa Panginoon. Panatilihin mong malinis ang sarili mo mula sa kasalanan, tapos ihandog mo sa Panginoon. Tingnan niyo ang Diyos din, maaamoy yung offering mo na yan. And take note, hindi lang ikaw makikinabang at ang pamilya mo, pati sa mga susunod pang henerasyon ng pamilya mo, makikinabang sila sa tuwa ng Diyos sa iyo. Di ba? Sabi ng Biblia, He will visit the man until to its fourth generation. Kaapu-apuhan mo, nandun ang Panginoon. Kaya wala na tayo sa mundo, ang nakikinabang ng good service natin kay Lord, yung mga kaapu-apuhan natin. Aalalahanin tayo ng mga kaapu-apuhan natin. Yung lolo ko, yung lola ko. Grabing faithfulness sila sa Panginoon. Dahil sa kanila, nakakilala yung buong angkan namin sa salita ng Diyos. Nabuhay kami sa mata ng Panginoon. Di ba? Pinasasalamat kayo. Pag nagkita-kita kayo sa langit, naku, Mari, nandito ka. Chismosa ka dati eh. Pero praise God. Di ba? Yung mga chismosa, nagkita sa langit. Pero yung mga nagsisi naman ng kasalanan na yon. Kaya hindi na sila mga chismosa. Di ba? Nagkita-kita na sila doon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Palakpakan muna natin si Lord, mga kapatid. Pero again, later, nag-instruct ng Panginoon kay Noah. Noah, bagamat merong clean animals, merong unclean animals, but you can eat, whether clean or unclean. Kaya papabasa niyo yung mga kapatid sa Genesis chapter 9. Pero ito, mga kapatid, wag lang kakain ng dugo. Basta talaga, ayaw ni Lord ng dugo. Sabi niya, kainin niyo lahat yan, clean or unclean, pero wag niyo kainin ng dugo. Pero, this was done before the giving of the law of Moses. Bago pa si Moses dumating, sinabi na ng Panginoon kay Noah, okay Noah, sige kumain ka ng clean tsaka unclean. Okay lang yan. Wag lang yung dugo. Pero pagdating sa panahon ni Moses, sa law of Moses, pinagbawal na. Bakit may pinagbawal? Sinabi ni Lord kay Noah, pwedeng kumain. Pero pagdating kay Moses, bakit? Mamaya. Sabihin ko sa inyo kung bakit. Pero tingnan nyo itong Genesis chapter 9 verse 3 to 4. Sabi ng Panginoon, every moving thing, lahat ng gumagalaw, that liveth shall be meat for you. So, lahat yun. Lahat ng gumagalaw, pati bulate, mga ganyan. Kaya tingnan nyo, kumakain tayo ng mga bulate sa, di ba? Ano pa? Cobra, gumagalaw, kinakain. Palaka, gumalaw, kinakain. Lahat ng every moving thing. Pero debatable yan hanggang ngayon, mga kapatid. Lahat ba ng gumagalaw is, tawag yan, yung edible sa tao? Huwag mong kainin. Kasi yung butete, gumagalaw-galaw din yon. Pag kinain mo, lasong ka dun. Di ba? So, hindi lahat ng gumagalaw. Pero, hindi ko alam kung ano yung context ni Lord dyan. Nung sinabi niya kay Noah, sabi niya, Noah, every moving thing that liveth shall be meat for you. Pwede mong kainin. Even as the green herb that I given you all things. Pati yung mga dahon-dahon, kaya may saluyot, yan kung ano-ano mga dahon dyan, kainin mo. Talbos ng kamote, talbos ng papaya kung gusto mo. Pwede, di ba? Talbos ng papaya, kinakain din yun. Ako dati, kinakain ko, sobrang walang makain dati dyan sa may Taguig, nakitira ako dyan, yung talbos ng ipilipil. Ginigis ako, nilalagyan ko ng sardinas. Nasarap naman din. Yung bungang kinakain natin, tay tayo, di ba? Sorry.
nagpururot ka, edi ano pala yun? Di panglinisin pala ng bituka yun. Pero pagdating sa panahon ni Moses, unclean animals, hindi pwedeng kainin. Clean animals, pwedeng kainin. Bakit binigay ni Lord yun? Ba't pinayagan ni Lord yun? Diba? Sa verse 4 muna, sige, ito na. But flesh with the life thereof, which is the blood, shall you not eat. Kaya pag may nakita kang usa o baka, lutuin mo, pero yung dugo, huwag mong kainin. Diba, wala pa pong law of Moses dyan. Nasa Genesis chapter 9 pa lang po tayo. Wala po si Moses dyan, di pa buhay. Pero ayaw na ipakain ng Panginoon ng dugo. Kaya kayo mahilig sa Betamax, mga kapatid, bahala kayo dyan, husgahan kayo ng Panginoon. Hindi ako nananakot, mga kapatid. Ang dami mo nang pwedeng kainin. Lahat ng meat, but the flesh with the life thereof, yung flesh daw, yung laman na may buhay. Kasi, kaya bakit may buhay, pastor? Yung dugo kasi buhay yan . Alisin mo daw yung buhay. Anong simbolo ng buhay? Dugo. Kaya pag kayo magluluto, huwag yung isama dugo. Pastor, nung kumain ako ng bopis, di ko alam kung dugo ba ito, o baga, o ano ba ito. Kung ikaw ay duda, di huwag mo kainin. Alam nga naman, piliin mo isa-isa yun, lahat ng itim. Lahat ng itim, hiniwalay mo. Hindi pwede yun. Para hindi ka, di huwag mo kainin. Kung duda ka, bumili ka ng sardinas. Diba? Kumain ka. Huwag kayong mag-compromise. Kahit na kamag-anak ninyo, kaibigan ninyong matalik, napunta kayo sa isang bahay, nataong piyesta, pinakain kayo doon, hinainan kayo ng dinuguan, masarap pa naman pagkakaluto, mga umiinit-init, tapos, talaga naman nakakatakam-takam. Mga kapatid, huwag niyo, lilingon-lingon ka pa . Lilingon-lingon ka. May kapatiran ba dito? Alamin pa yung distansya ng simbahan kung gaano kalayo doon. Kasi, siyempre, may kinalaman din niya. Kung sobrang layo ng distansya ng simbahan, malamang walang kapatiran doon sa lugar na yun. Ginagamitan pa ng calculation . Kahit na kaibigan nyo, kamag-anak niyo, biblical yan. Hindi ito tungkol sa relihiyon. Wala namang Pentecostal dyan . Sa Genesis chapter 9, wala namang Pentecostal dyan . Kaya huwag niyong hintayin na ituro pa sa inyo. Sinabi namin, tinuturo na mismo sa Genesis chapter 9, huwag kainin ng dugo. Kainin niyo na lahat. Sabi ni Lord, huwag lang yung dugo. Every moving thing. Pero bago mo kainin, tanggalin mo yung dugo ng moving na yun. Pastor, gumalaw. Kainin ko. Tanggalin mo muna yung dugo. Aswang ka ba? Kaya, Pastor, parang ni Moses, bakit binigay yon? Bakit binigay yon? Kasi, yung panahon na yon, hindi yung binigay sa mga hintil. Binigay yon sa mga Hudyo. Specifically, para sa mga Hudyo lang po, yung law of Moses. God gave this law by Moses to Israel. Not to the Gentiles and not to the church. Binigay yun para sa mga Hudyo. Panahon kasi mga Hudyo sila, mga kapatid. Bakit sa mga Hudyo, pastor? Kasi nga, may mga paliwanag. Una, for health reason. Pero, kung health reason ang magiging paliwanag natin, unscriptural kasi siya . Hindi mo siya mababasa per se sa, pag kinain mo tong unclean animals, magkaka-diabetes ka, magkaka-cancer ka, magkaka-kung ano-ano. Hindi sinabing ganon. Walang specific sa Biblia. Ang sinabi lang noong unang panahon, salit-saling salita na lang, ang paniniwala nila, health reason. Pero dahil wala yan sa Leviticus chapter 20, ang meron sa Leviticus chapter 20, ganito. Kaya may konsepto ng ihiwalay ang unclean tsaka clean kasi ayaw ng Panginoon nung unang panahon, ang mga Hudyo ay mabuhay ng katulad ng mga Gentiles. Ang mga Gentiles kasi, sila yung maraming ginagawang kasalanan, kabalbalan sa buhay. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, kung ano mga paniniwala nila. Ang gusto ni Lord, i-separate, sa panahon ni Moses, gusto ng Panginoon, na i-separate sila mula sa paniniwala ng mga hintil. Ginamit yung konsepto ng marumi at malinis
Dahil ang marumi referring to Gentile at ang malinis referring to Hudyo. Leviticus chapter 20 verse 22, you shall therefore keep all my statutes and all my judgment, and to them that the land whither I bring you to dwell therein is spew you not out. Okay, para hindi ka mapalayas dyan sa binigay kong lugar sa iyo, sundin mo yung aking mga utos. Verse 23, and you shall not walk in the manners of the nation, which I cast out before you. Huwag mong gayahin yung mga pinalayas kong mga tao sa mga sinakop niyong lugar. Yung mga inabutan nyo doon, mga pagano, huwag yung sundin, huwag yung gayahin yung pamumuhay nila, sabi ng Panginoon. For they committed all these things. Sila yung gumawa ng mga kasalanan. And therefore, I abhorred them. Kaya kinamumuyaan ko sila. Huwag nyo silang gayahin. Kaya tinin nyo, ano sabi sa New Testament? Do not be equally yoked with unbelievers. Inutos din sa atin yon sa church, na huwag tayo makipamatok sa mga katulad ng mga hindi mananampalataya. Bakit? Kasi gagayahin mo yung kanyang style ng pamumuhay niya. Hindi nagsisimba. Ang kaibigan mo, hindi nagsisimba. Isang araw, hindi ka na rin nagsisimba. Kaibigan mo, naninigarilyo. Isang araw, naninigarilyo ka na rin. Yun yung gusto ng Panginoon na mag-separate. Kaya may reason na sinasabing, huwag tayo makipamatok sa mga unbelievers. Kasi kung ano sila, mahahawa ka. Ganito rin yung konsepto. Sabi ni Lord, huwag kayo makigaya sa kanila. Humiwalay kayo. Then sabi dyan, verse 24, but I have said unto you, you shall inherit their land, and I will give it unto you to possess it, a land that floweth with milk and honey. I am the Lord your God, which have separated you from the other people. You shall therefore put difference between clean beast and unclean. Yan. Then, and between unclean fowls and clean, and you shall not make your souls abominable by beast, or by fowl, or by any manner of living thing that creepeth on the ground, which I have separated you as unclean. Oh, hiniwalay ko kayo sa mga katulad ng unclean na food, inihiwalay ko yung unclean na food sa inyo. Kaya humiwalay kayo sa mga yan. Doon nakuha yung konsepto. Kaya wala yung sinasabi na for health reason. Kaya kahit anong basa ko, wala yung health reason dyan. Kasi talaga ang konsepto ni Lord ay magkaroon ng differentiation ang clean at unclean. Mga Gentiles at mga Hudyo. Gusto ni Lord talaga na malinis lang yung kanya. Then, and you shall be holy unto me, for I the Lord am holy, and have severed you from the other people that you should be mine. So, yun ang konsepto. Kaya may Old Testament law na pinagbabawal kainin yung mga marurumi at yung malilinis lang dapat ang kakainin. Kasi ang konsepto nga ni Lord noon, yung mga Gentile nung unang panahon, yung kanilang pamumuhay, huwag niyong gayahin, sabi ni Lord. Kaya yun ang konsepto. Doon ka ngayon, doon ngayon papasok, makinig kayo, yung concept kung bakit ang Panginoon, binigyan niya ng vision si Peter, diba? Yung mga unclean animals, bumaba sa vision ni Peter at sabi ni Lord, kumain ka dyan. Lord, marumi yan eh. Huwag mo sabihin marumi ang nilinis ni Lord. Tinan mo ha, paulit-ulit. Sa panahon ni Noah, pinakain siya na lahat. Lahat ng moving things. Walang sinabing clean o unclean. Pagdating ni Moses, teka lang, may separation. Pero pagdating naman kay Pedro, teka lang, pwede na kumain ulit, Lord. Ba't gano'n? Kasi pwede naman talaga kainin. Ito, basahin natin mga kapatid. Bakit kaya, Acts chapter 10 verse 11, bakit kaya mga kapatid, no? Kasi, ang sagot dyan ay ito, bago natin basahin. Bakit binaba yung vision na yon? Kasi basahin mo natin para mas maliwanag. Si Pedro and so heaven opened, and a certain vessel descending unto him. Mayroong lalagyan na bumababa. And then, as it has been, a great sheet knit at the four corners. Ibig sabihin, parang malaking kumot. Napakalaking kumot.
Sa 4 na corner, binababa dahan-dahan. Tapos ang sabi diyan, verse 12, wherein were all manners of four-footed beasts of the earth. Lahat ng hayop na may 4 na paa. O yung kangaroo kasama. Meron pa palang 2. 4 beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air. Wala dyan yung 2-footed. Bahala na kayo mag-isip. Problemahin pa natin yan. Lahat daw dyan ng wild beast. Wild beast, pwede palang kainin ng leon. Oso. Masarap ang tapan ng oso. Diba? Ano pa? Dinosaur. Dinosaur. Bahala na kayo dyan. And creeping things. Ahas. Ano pa? Scorpion. Bayawak. Ipis. Pwede. Joke lang. And fowls of the air. Lahat ng lumilipad dyan. Di ba? Wag yung langaw. Hindi naman fowls of the insect yun eh. And there came a voice to him. Ayan na. Hindi sinabi niya, hindi inisa-isa kung ano yung mga hayop na yun eh. No? Pero, and there came a voice to him, rise, Peter, kill and eat. Napakain siya nun. Ibig sabihin, patayin mo muna bago mo kainin, huwag mo kainin ng buhay. Common sense, sabi ni Lord, patayin mo muna, kasi diyan ka lalabas yung dugo, bagang kainin, ha? But Peter said, not so, Lord. For I have never eaten anything that is common or unclean. Bakit? Kasi yung katuruan na kinagisnan ni Pedro ay yung kay Moses. Yung Moses yun eh. Huwag mong kainin yung mga unclean. In verse 15, and the boys spake unto him again, the second time, what God hath cleansed, that call not thou common. Huwag mong sabihing marumi ang nilinis na ng Panginoon. Nilinis. 16. This was done, how many? Thrice. Bakit 3 beses? Inulit-ulit ni Lord yun. Kasi nga, winawasak ni Lord yung katuruan sa isip ni Pedro tungkol sa mga separation ng unclean. Bakit? Kasi may mission si Pedro. Mangangaral siya kay Cornelius. Si Cornelius Gentile. Marumi si Cornelius sa paningin ng mga Hudyo. So hindi mo ibibigay yung para sa mga sa Jewish people. Hindi mo ibibigay. Bakit? Doon sa katuruan ni Moses. Kaya ang ginawa ni Lord, bago niya papuntahin si Pedro sa bahay ni Cornelius para mag-preach, pinaliwanag muna ni Lord sa isip niya. Tinanggal ko na yung maruming yan. Kasi hindi ka makakapangaral kung ang tingin mo sa kanila, undeserved sila. Hindi makakapag-preach ng salvation si Pedro kung ang tingin niya, wala naman kayong kaligtasan mga Gentile kayo eh. Ang kaligtasan sa amin, kami yung clean, kayo unclean. Kung ganun ang konsepto ni Pedro, hindi mangangaral si Pedro doon sa mga hintil. Kaya pinaliwanag 3 beses, babasagin ni Lord yung mga maling kaisipan niya. Bakit? Kasi salvation ang dala ni Lord. Hindi lang para sa clean, kundi pati sa unclean ang salvation, mga kapatid. Ano nangyari? And the vessel was received up again into heaven. 17, now, while Peter doubted in himself. Kasi nga, yung kanyang katuroang nakagisnan at yung pinapaliwanag ni Lord, doubted in himself that this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate. Kumakatok na po. Habang siya doon sa taas, nakakatanggap kay Lord ng instruction ng vision, may kumakatok sa baba, yung inutusan ng hintil. Pansin niyo yung timing ni Lord, mga kapatid? Grabe si Lord, mga kapatid. Bakit? Kasi yung heart ni Cornelius nakikita ni Lord. Ready siyang magsisi ng kanyang kasalanan. Pwede siyang tumanggap kay Lord. Kaya nung ginawa ng Panginoon, kinlear ng Panginoon sa isip ni Pedro
Yung naunang katuruan, kasi kung hindi aalisin ni Lord doon sa isip niya, hindi maliligtas ang mga hintil. Bandang huli, mga kapatid, siyempre nagpunta siya doon. Pagpunta niya doon, anong ginawa niya? Nag-preach siya doon. Naligtas, alam natin, nabaptize si Cornelius, di ba? Napuspos pa nga ng Espiritu Santo eh. Ano nangyari sa sumunod na sa Acts chapter 10 verse 28? Tingnan niyo nangyari. 10 verse 28. Nung siya'y bumalik, marami nag-comment. Sabi, "Oy, ano ka ba, Pedro? Ba't ka nagpunta doon? Alam mo namang mga Gentiles yun eh." Ito paliwanag ni Pedro. Sabi niya, "And he said unto them," sino yung to them? Mga kasama niya, mga Kristiyano. Sabi niya, "And he said unto them, you know how that is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company." Alam ko namang alam nyo na kung gaano ka-unlawful sa ating mga Hudyo na tayo ay makipamatok dyan sa mga Gentiles or come unto one of another nation sa mga Gentiles. Alam nyo yan eh, na alam nating lahat na hindi tayo dapat nakikipamatok sa kanila. Pero, but God hath showed me that I should not call any man common or unclean. Sabi ni Lord sa akin, wag ko daw sabihin at ituring na marumi ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, meron lang discretion si Lord. May discretion si Lord na linisin ang bagay. Kaya nga, balikan ko ha, para hindi kayo malito. Sa panahon ni Noah, lahat pinapakain. Pagdating kay Moses, may pagbabawal. Pagdating naman sa New Testament, pinakakain ulit. Ano ba talaga? Ibig kasi sabihin noon, nung unang panahon pa lang ang konsepto ni Lord, ang kanyang salita ay para sa lahat. Ako nyo? At dahil maraming makasalanan sa panahon ni Moses na yon, nagkaroon ng separation. Para lang ilagay sa isip ng mga Hudyo, malinis kayo, huwag kayong gumaya sa mga masasama. Pero pagdating sa New Testament, sa church, anong ginawa ang mga kapatid ng Panginoon? Binalik yung konsepto na yon. Kaya lahat ng tao deserve to be saved. Kaya sabi ng Panginoon kay Pedro, "Pedro, mangaral ka kahit kanino." Mangaral ka kahit kanino. Kahit Hudyo yung kaharap mo o hintil yung kaharap mo, mag-preach ka. Kasi ang privilege ng pag-receive ng Word of God, hindi yan nakatingin kung whether you are clean or unclean. Walang sinisino ang salita ng Panginoon. God is not a respecter of person. The Word of God is for all and for all of us, mga kapatid. Everybody say amen. Kaya naman nang maunawaan ito ng mga kasama niya, ay ganoon ba? 11:18 ng Acts niyo, nang maunawaan ito ng mga kasama niya. And when they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, "Then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life." Ibinigay din daw sa mga hintil ang pagsisisi para sila mabuhay. Kaya tayo yun, mga kapatid. Tayo ito. Hindi tayo Hudyo. Just to take note, for your information, we are not Jews. We are Gentiles. We are the other nation na sinasabi dyan. Pero dahil, hallelujah, sa biyaya ni Lord, hallelujah, ginrant ni Lord yung repentance sa atin para tayo ay mabuhay sa paningin ng Diyos. Kasi patay tayong lahat, makasalanan tayo eh. Pero buhay tayo ngayon sa mata ng Panginoon. Salamat. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Kaya, mag-jump ako sa conclusion, mga kapatid. Kaya pagdating sa, may mga Christian Jews kasi nung unang panahon ibig sabihin, Pastor, yung palang sa panahon ni Moses, kailan natapos yon? Kailan na-end yon yung ganong paniniwala? Nung si Kristo ay mamatay sa krus. Doon natapos yon. Kasi yung krus ay hindi lang para sa Hudyo, kundi para sa lahat na. Tapos, nung nag-meeting yung mga apostol, nag-meeting sila sa Jerusalem. Sabi nila, anong gagawin natin sa mga Gentiles na na-convert? Tayo yun tayo. Anong gagawin natin sa mga Gentiles na na-convert?
Kailangan din ba nilang sumunod sa katulad ng utos nila Moses, ni Moses noong unang panahon? Nag-meeting yung mga apostol. Ang kanilang spokesperson, si Santiago, si James. Tumayo si James. Ito ang desisyon ng konseho ng mga apostol sa Jerusalem. Acts chapter 15, verse 28. Ito yung decision. At ang sabi diyan, for it seemed good, sabi ni Santiago, ni James, for it seemed good to the Holy Ghost and to us. Mabuti daw para sa badal na espiritu, udyok ng espiritu, at para sa atin at para sa ating lahat, to lay upon you no greater burden. Sabi ng banal na espiritu, wag naming gawing mabigat sa inyo ang mga bagay na mabibigat nga sa amin. Karang ganon. Lay upon you no greater burden than these necessary things. Pero, sabi ganon, hindi namin kayo dapat pahirapan pa. Kaya sabi ganon, di ba sa kanila mga kapatid, sinicircumcise? Kasi Jewish people yan eh. Ngayon, kahit hindi ka circumcise, masisave ka. Ay, salamat. Sabi niya, salamat. Takot pala ako pa-circumcise. Pero, well, sa iba naman kasi, ang circumcision na ngayon is because of yung parang, ang tawag dyan, yung wellness, tsaka, ang tawag dyan, cleanliness na rin, oo. Pero, dito, sinabi dyan, and not to lay upon you no greater burden than these necessary things. Ano ba yung mga necessary things? Number 1, 29, that you abstain from meats offered to the idols. Huwag kayong kakain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Bahala kayo kung kayo ay mahilig makipamiesta. Masarap, pastor. Alam mo naman, siyempre, lalo pag uwi mo, mayroon kang bring home. Mga 1 week mong ulam yun, pastor. Bahala ka. Sige. And, from blood. Ano? Una, sabi? From offered to idols. And then, from blood. Kaya kahit anong pagkain na niluto sa dugo, huwag niyong kainin. And from things strangled. Ano yung strangled na mga bagay na yan? Mga bagay na binigti. Mga bagay na binigti. Ano ba? Mga bagay na, ano ba yan? Mga hayop na kinatay na hindi naman lumabas ang dugo. Kaya sabi ko sa inyo, pag kayo kakain ng kahit anong unclean o clean animals, tanggalin nyo muna dugo. Kasi pag hindi, sinakal yan, strangled, binigti, kakainin nyo. Pastor, paano naman yung alam mo yung kalderetang kambing, masarap yan eh. Paano ba patayin ng kambing? Ang naalala ko nung unang panahon sa Mindanao, pag nagkakatay ng kambing, pinaiinom ng suka. Suka. Hanggang tapos tatalian yung bote ng suka, maya-maya patay na yung kambing. Ganon sa hindi tumulong dugo nun. Nung unang panahon yon. Ewan ko lang ngayon. Ngayon siguro tinatanggal na yung dugo. Hindi na bahala kayo. Kumakain kayo ng aso. And, ano yung sabi dyan? Una, idols. Huwag kakain ng mga bagay na inihandog sa Diyos-Diyosan. May dugo, huwag kakain. Mga binigti. And from fornication. Alam yung fornication. And from which is you keep yourselves, you shall do well. Yan, sa fornication. Pag sila yung fornication, kaso ito, sexual sin ito ng mga hindi pa kasal. Kaya kayo mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, bahala kayo. Si Lord ang bahala sa inyo dyan. Hindi ko kayo nakikita dyan. Pero alam nyo na ibig ko sabihin. Nag-uumpis yan sa holding hands. Paakbay-akbay. Ang kamay pa naman na lalaki, walang kapaguran yan. Saan nagpupunta yan? Hanggang sa mapunta sa impyerno yan, bahala kayo. Sige, putulin ng Lord yung mga kamay nyo. Bahala kayo dyan. Sige, tawan-tawanan nyo yan. Bahala kayo dyan. Pero dahil fornication yan, nakalugasulat sa Biblia, hindi na nga tayo pinahirapan pa eh.
Hindi na nga sinabi dyan, o tuwing linggo, magdala ka ng baka, sunugin mo. Kasi yun ang Jewish tradition, di ba? Nung panahon nila. Hindi na sinabi yun. O pag may feast ang Jerusalem, magpupunta ka doon. Hindi ka na sinabihan na, o lahat, pag may piyesta ang Jerusalem, pupunta tayong lahat doon. Mapamasahe nga lang mapuntang sa pote, wala ka eh. Punta ka pa ng Israel. O, gano'ng kahirap yan. Burden niya, kaya sabi niya, hindi namin kayo pahihirapan. Basta ito gawin nyo. Umiwas kayo sa mga pagkain na inihandog sa Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga binigti, sa fornication, na kung saan, from which, if you keep yourselves, pag ito ay sinunod ninyo, you shall do well. Fare you well. Magiging mabuti sa atin daw. Wow, mga kapatid. We thank the Lord, mga kapatid. Tinanggal ng Panginoon yung separation. Salamat sa Panginoon. Tinanggal niya yung separation ng Jews and Gentile. Lahat tayong wala ng Hudyo, wala ng Hintil, lahat na tayo, ang tawag sa atin, Kristiyano na. Kaya alam niyo mga kapatid, pag ito, naintindihan mo, tapos share mo sa tao, alam niyo ang ending nito, baptism. Ang ending nito, bautismo sa tubig. Hindi mo pakakawalan yung tao na hindi siya magdesisyon magpabautismo. Kasi, nabuhay ka na sa mata ng Panginoon dahil nagsisi ka ng kasalanan. Namatay ka sa lumang pagkatao, dapat ilibing yon. Ano yung sumunod na paglilibing? Bautismo yon. Kaya nauuwi sa bautismo pag nagsishare ka ng Word of God. Kasi ililibing mo yung lumang pagkatao. Pag ahon ng tao sa tubig, yun yung panibagong buhay na sinisimbolo niya. Na si Kristo ay muling nabuhay sa patay, ikaw din, mabubuhay ka kasama ni Kristo. At yung lumang mong pagkatao na ilibing na yon. Behold, all things becomes new. Bago ka na. Kaya nga, born again. Hindi siya religion. Experience yan. Hello? Pag ikaw ba sumakay ng eroplano, ang tawag sa'yo, Cebu Pacific? Uy, Cebu Pacific ka na. Uy, nagpabautismo ka, born again ka, religion yan. Hindi ganun yun. Hindi ko mo nagpabautismo ka, born again, religion yung, hindi religion ng born again. Experience siya. Kaya hindi Cebu Pacific ang tawag sa'yo. Ang tawag sa'yo, traveler. Sosyal. Bakit? Travel ka lang naman eh. Pero hindi kasi Cebu Pacific. Ganun yon. May mga tao talaga bubo. Sumakay ng aeroplano, Cebu Pacific na ang tawag sa'yo. Hindi ganun, mga kapatid. Ganun din ito. Pag nagpabautismo ka, hindi relihiyon ang niyakap mo. Ang ginawa mo, in-apply mo yung utos ng Diyos. Dahil naniwala ka sa Kanya, tatanggap ka ng gantimpala. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Amen. May tanong po ba?